Makulimlim pero magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Kung inyo pong titingnan, simula pa nang isinilang si Jesus sa Bethlehem, ang kaniyang buhay ay naging buhay na ng paglalakbay. Mula sa Bethlehem, ang anghel ay napakita kay San Jose na ilayo ang kaniyang anak dahil gusto siyang ipapatay. Kaya sila ay nagpunta ng Ehipsyo. Pumunta sila ng Egypt upang doon magtago hanggang namatay ang hari noon. Pagkatapos doon, sila'y bumalik at nanirahan sa Nazaret. Kaya meron tayong poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po noon nang siya'y mamuhay ng pangangalaga ng kaniyang ina at ama, lumabas na si Jesus sa kaniyang unang misyon nang siya'y binyagan ni San Juan, ang ating patron, sa ilog ng Jericho. At mula sa Jericho, siya na'y naglakbay sa baybayin ng Galilea, tinawag ang kaniyang unang alagad upang sumama sa kaniya. Mula sa Galilea, sila'y nagpunta sa iba't ibang bayan, katulad ng Capernaum, ng Sidon, ng Tiro, at Megapolis ng bayang Israel upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At sa paglalakbay na ito, maraming nasaksihan ang kaniyang mga alagad. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Kristong magpalayas ng masasamang espiritu. Nakita nila ang kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno na bumuhay ng patay. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya yung tatlong yun, ibinahagi din niya sa 12 na ito rin ang gawin ninyo, ipamalita ang mabuting balita. At mula sa paglalakbay na ito, nakarating sila dito sa Caesarea Philippi, ang lugar kung saan ang ating ebanghelyo na narinig ay nangyari. At sa pamamagitan nito at sa paglalakbay na kanilang ginawa, na kasama ang mga alagad, itinanong ni Jesus ang katanungang, "Kayo naman, sino ako sa inyo?" Kung ito ang sinasabi ng ibang taong nakakasaksi sa ating ginagawa, kayo namang 12 na kasama ko araw at gabi, sino naman ako sa inyo? Kaya ang sabi ni Pedro, kayo po ang Mesiyas ng Diyos. Sa ibang version, kayo po ang anak ng Diyos. Kaya po ang pagkakataong ito ay pagpapakilala ni Jesus ng kaniyang pagkatao at ng kaniyang pagkadiyos sa mga alagad. Bagamat hindi nila fully understand na talagang totoong nauunawaan, patuloy pa ring dinaranas ng mga alagad ang kapangyarihan ng presensya ni Kristo. Bakit ko po sinasabi sa inyo ang paglalakbay? Dahil mula sa Caesarea Philippi, muli silang bababa patungo sa Jerusalem. At ang Jerusalem, alam natin ang lugar ng kamatayan. Alam natin na sa dulo ng Ebanghelyo, ipinakita na ni Jesus
kung ano ang mangyayari sa Kanya kapag sila'y pumasok na ng Jerusalem. Ang anak ng tao'y magbata ng maraming hirap, itatakwil ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay muli. Hindi pa ito nauunawaan ng mga alagad na ang katapusan ng misyon ni Jesus ay ang Jerusalem. Paglalakbay mula Bethlehem sa iba't ibang bayan hanggang mabuo at matapos sa bayang Jerusalem. Sa paglalakbay na ito, nakilala nila, nakita, naranasan kung sino si Kristo. Ano po ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo? Ano po ang gusto niyang ipakita sa ating katotohanan ng buhay? Na lahat tayo'y naglalakbay. Na sa bawat paglalakbay na meron tayo, kasama natin ang Diyos. At sa paglalakbay na ito, alam niyang ang katapusan din natin ay bayang Jerusalem. Jerusalem na kung saan ang ating kamatayan, paghihirap at muling pagkabuhay ay ating mararanasan. Kaya si Kristo kasama ng kaniyang mga alagad ay hindi sumuko, hindi bumalik, bagkus nagpatuloy patungong Jerusalem. Sa Jerusalem ng ating buhay, alam mong ang pupuntahan mo'y kamatayan. Ang tanong, pupunta ka pa ba? Kapag alam mong ika'y mamamatay sa iyong pupuntahan, magpapatuloy ka ba? Pinakita ni Jesus, sa buhay ng tao, there should be no retreat, no surrender. Dahil hindi natin matatanggap ang korona ng tagumpay kung hindi tayo dumaan sa mga lugar ng ating paglalakbay. Kung alam nating ang ating pupuntahan ay kamatayan, marahil takot ang ating mararamdaman. Pero kung kilala natin ang poong Jesus Nazareno, kasama nating naglalakbay ang poong Jesus Nazareno, sasabihin din natin sa kaniyang, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Sa inyo po kami lumalapit. Sa inyo po kami kumakapit. Dahil bago pa namin maramdaman ang hirap ng paglalakbay, ito'y iyo nang napagtagumpayan. Ang krus na iyong pasan-pasan ay ang krus at bigat ng aming karamdaman, ng aming pangarap, ng aming sugat, ng aming gustong mangyari sa buhay. Kaya sa pamamagitan ng iyong halimbawa, aming mahal na poong Jesus Nazareno, magpapatuloy kami dahil sa krus na yan, kailangan naming magbata upang makita namin na sa katapusan ng aming paglalakbay, mayroong langit na naghihintay. Kaya po ang lahat ng ating nararamdaman ngayon, ang hirap, ang pagsubok, ang sakit, ang lahat ng ito'y bahagi ng paglalakbay, bahagi ng hirap at sakit, pero sa katapusan, ang kalangitan ng Diyos ang siyang
naghihintay. Kaya kumakapit tayo sa Diyos, tumataas ang ating kamay bilang pagsuko sa kapangyarihan at kalwalhatian ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo susuko dahil sa laban ng buhay, there is no retreat, there is no surrender. Magpapatuloy tayo sa ngalan ng Mesiyas ng Diyos, sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Amen.